Pagdating ng siguro mga 5 years to 10 years, gusto mo bang makadama ng pagsisisi dahil sa mga desisyon na iyong nagawa? Siyempre, ayaw natin ng ganong feeling. Kung gusto mong mamuhay ng walang pinagsisisihan, panoorin mo ang videong ito hanggang sa matapos. Number 1. Maling tagumpay ang hinangad mo. Anong ibig sabihin ng pagiging matagumpay sa buhay? Itanong mo yan sa mga tao at makikita mong iba-iba ang sagot nila. Para sa marami, ang tagumpay ay ang pag-asenso sa kabuhayan o pagkakaroon ng magandang propesyon o edukasyon. Sinusukat naman ito ng iba ayon sa husay nilang makisama sa kanilang mga kapamilya, kaibigan o katrabaho. Iba-iba kasi tayo ng kahulugan na ibinigay dito. Para sa'yo, ano ba ang tagumpay? Paano mo masabing matagumpay ka na? Kasi kung maling tagumpay ang sinundan mo sa buhay, hindi ka magiging masaya kapag naabot mo na ito. Nahuhulma kasi tayo ng lipunan. Pinapakita sa TV, sa social media, sa magazine, na ang tagumpay ay pagkakaroon ng maraming pera. Para sa akin, ang importante ay kung itinuturing tayo ng Diyos na matagumpay. Yamang nakasalalay sa pagsang-ayon niya ang kaligtasan natin. Pero ang ginawang sukatan ng tagumpay ngayon sa lipunan ay hindi lang pera. Kabilang dito ang prestiheyo, katanyagan, o kapangyarihan. Pero ang makasanlibutang kayamanan ay pansamantala lang. Alam naman natin na lahat ng kasikatan ay naglalaho. Ang sikat ngayon, bukas ay laos na. Ang nagtagumpay sa negosyo noong isang taon, sa susunod na taon ay bangkarote na. Hindi ko naman hinahangad na mangyari ito sa mga tao. Nagsasabi lang ako ng totoo na hindi permanente ang tagumpay na hinangad ng tao. Araw-araw umiikot ang mundo. At ang nasa tuktok ngayon, maya-maya ay nasa ilalim na. Pero hindi naman hinatulan ni Jesus na magsikap tayo sa buhay. Hinimok lang niya tayo na ibaling ang ating pagsisikap sa ibang direksyon. Gusto nating magtagumpay ayon sa pangmalas ng Diyos. Pinaalalahanan tayo ni Jesus na maaari tayong pumili kung ano ang itataguyod natin. Itataguyod natin kung ano ang nasa puso natin, kung ano ang mahalaga sa atin. Number 2, pinapahanga ang iba. Sa sobra nating pagpapasikat, itinago na natin ang tunay nating pagkatao para lang mapahanga natin sila. Halos lahat kasi tayo ay nagnanais na mapuri. Ang mga papuri ay nakapagpapasaya sa atin, nakapagpapadama sa atin na may nagagawa tayo. Ang pagkadama na sinasang-ayunan tayo ay nakapag-udyok pa nga sa atin na pagbutihin pa ang ating ginagawa. Kabaligtaran naman ito ang ating nadarama kapag nahiwatigan nating hindi tayo sinasang-ayunan ng ilang tao. Dahil sa malamig na pakikitungo o pamimintas ng iba, maaaring masira ang ating determinasyon. Ang pangmalas ng iba tungkol sa atin ay maaaring magkaroon ng matinding epekto sa pangmalas natin sa ating sarili. Tapos mapagtanto mo kung bakit sinayang mo ang iyong oras sa paghahabol ng mga papuri. At ang pagsisisihan mo pa ay pinipeke mo na ang iyong sarili para lang magustuhan ka ng mga tao. Hindi natin kailanman maaaring ikompromiso ang ating pagkatao para sang-ayunan tayo ng iba. At hindi rin tayo maaaring magpaimbabaw para pahangain sila. Dapat nating tanggapin na imposibleng mapalugdan ang lahat. You can build trust and loyalty by being yourself. Number 3, hindi ka nagbibigay. Magsisisi ka pagdating ng araw dahil hindi mo alam ang tunay na kaligayahan ng pagbibigay. Sa buhay, hindi pwedeng kuha ka lang ng kuha, tanggap ka lang ng tanggap. Dapat marunong ka ring magbigay ng iyong oras, lakas, at pagmamahal. Magkaugnay ang pagbibigay at kaligayahan. Iniibig ng Diyos ang masayang nagbibigay. Huwag kang magbigay dahil masaya ka. Dapat masaya ka dahil nakapagbigay ka. Hindi naman kailangan ang malaking halaga para makapagbigay. Ang mahalaga ay tamang motibo. Kapag mabait ang isang tao, siya mismo ang nakikinabang. Ang isang taong mabait ay bukas palad at handang magbigay ng panahon, lakas, pagmamahal, at iba pa. Kung magiging kaugalian mo ito, marami kang pakinabang. Isa na rito ang pagkakaroon ng mabuting kalusugan. Ano ang koneksyon ng pagbibigay sa ating kalusugan? Bakit may gayong mga resulta? Dahil ang pagkamahabagin, kagandahang loob, at kabaitan ay tumutulong para maiwasan ang mga negatibong damdamin. Nakababawas din ng stress ang pagbibigay at pinabababa nito ang blood pressure. Tandaan mo, ang pagbibigay at pagtulong sa iba ay nagdudulot ng malaking kagalakan. Number 4, kinimkim mo ang negatibong emosyon. Talagang magsisisi ka kung hindi mo mailabas ito dahil ito ang kakain sa kaligayahan mo. Magdidilim ang iyong buhay.
Ang pagkimkim ng negatibong emosyon ay parang sugat na nilagyan mo ng bandage. O hindi mo nakikita dahil natakpan mo na. Pero hindi ito naghihilom. Kailangan mo ng gamot. Kung may taong nananakit sa atin, siyempre hindi tayo matutuwa. Masasaktan talaga tayo sa ginawa ng taong yon. Halimbawa na lang, hiwalayan. Para mas madali nating maintindihan. Hiniwalayan tayo ng taong mahal natin. Nahihiya tayong aminin na nasaktan tayo. Dahil iniisip natin na dapat hindi ito malaman ng mga tao o sa ex natin para hindi lumaki ang ulo niya. Ano ang ginawa natin? Nagkukunwari tayong masaya. Tinago natin ang negatibong nararamdaman natin at hindi yun nakabubuti sa atin. Sa tingin natin ay matapang na tayo. Pero ito ang dahilan kung bakit lumala ang ating pag-o-overthink. Mas lalong lumaki ang negatibong emosyon. Mas lalo tayong masasaktan. Hindi na ibang tao ang kalaban natin. Ang ating sarili na ang mismong kalaban natin. You need to process your emotions. Kahit sa tingin mo ay parang tanga ka na sa kakaiyak, you need to acknowledge the true set of emotions you're having in order to process and move on. Pwede mong isulat ang iyong nararamdaman. Pwede mong ipakipag-usap sa iyong matalik na kaibigan o sa mga magulang mo mismo. It may be odd at first, but it will become more natural over time as it becomes part of your routine. Number 5, work is life. Madalas naniniwala tayo sa phrase na yan. Kayod tayo ng kayod. Pinapagod natin ang ating sarili. Tumanda na tayo at nagsisisi tayo na naubos ang ating oras sa kakatrabaho. Magkaroon sana tayo ng balansing pananaw sa pera. Wala namang problema ang kasipagan, pero masama na ang pagiging workaholic. Mas mabuti ang sandakot na pahinga kaysa sa 2 dakot ng pagpapakapagod. Kaya hindi tayo dapat magpakasubsob sa trabaho. Ano pat napapabayaan na natin ang ating pamilya at kalusugan. Wala tayong mapapala kung mamamatay tayo sa kakatrabaho. Sa tingin mo ba ay magluluksa ang boss mo sa'yo kapag nangyari yon? Siguro, pero hindi siya magpo-focus sa'yo. Mapapalitan ka niya kaagad. Totoo na ang kasipagan sa trabaho ay aakay sa pagkadama ng kasiyahan. At kapag napasulong mo ang iyong kasanayan, lalo kang magiging masaya sa iyong trabaho. Pero maging balanse. Masiyahan sa pagpapahinga at pagre-relax. Mas kasiya-siya ito pagkatapos nating magtrabahong mabuti. Number 6, hindi mo tinupad ang pangarap mo. Tayong lahat ay may pangarap sa buhay. Kapag hindi natin tinupad yun, magsisisi tayo sa huli. Kapag tumanda na tayo, palagi nating maiisip, paano kung ginawa ko yon? Ang masakit, wala nang panahon para gawin yon. Ang nakakatuwa sa pagsunod sa pangarap natin ay may madiskubre tayong mga bagay na hindi natin inaasahan. Katulad ko, isa lang naman ang gusto ko sa buhay eh. Maging article writer lang ako. Ayos na sa akin. Tapos biglang naging vlogger na ako. Tapos nagsusulat na rin ako sa blog site ko. At may munting negosyo na rin. Hindi ko inaasahan na mangyari to. Pero prangka lang, hindi lahat ng pangarap natin ay matutupad. But sometimes, that's a good thing. You learn something about yourself and be happier because of it. You might even discover a new dream in the process. Kapag hindi natin sinunod ang pangarap natin, wala tayong matutunang bagong bagay. Hindi tayo matuto ng bagong strategy o skills. Hindi tayo mag-mature sa buhay. Huwag kang matakot magkamali. This is how you learn. If you're following your dreams, you'll have an easy time finding inspiration to get up and keep going. You feel like your life is complete. You'll feel inner peace when everything fits together. That's why people follow their dreams. Number 7, takot ka sa pagbabago. Huwag kang matakot sa pagbabago dahil yun ang susubok sa kalakasan mo. Huwag tayong mag-alala tungkol sa susunod na araw dahil ang kasunod na araw ay magkakaroon ng sarili nitong mga alalahanin. Sapat na ang mga problema sa bawat araw. Ito ang unang pagbabago na itatak mo sa iyong isipan. Yakapin mo ang pagbabago dahil lahat ay magbabago sa ayaw mo at sa gusto. You can pretend you can avoid it, but you're only lying to yourself. Fear of the unknown is natural, but it doesn't help very much beyond making a person more prudent. Beyond that, it holds us prisoner, and the change still happens anyway. Therefore, you have a decision to make. Resist change and make life difficult, or allow change to happen but remain in charge. May mga bagay na magbabago at may mga bagay na hindi mo mababago. Kung matututuhan mong tanggapin ang isang kalagayang hindi mo mababago, malamang na maging positibo ang pangmalas mo sa mga bagay-bagay. Number 8, pilit mong kinontrol ang lahat. Tandaan mo, hindi lahat makukontrol mo. Mauubos lang iyong oras at lakas, pero wala pa rin magbabago. Simula nang magkaroon tayo ng kalayaang magpasya para sa ating sarili, kinukontrol natin ang bawat aspeto ng ating buhay. Sa totoo lang, maigsi lang ang listahan ng mga bagay na kaya nating kontrolin. Ang makukontrol mo lang ay ang iyong mga gagawin,
ang iyong mga sasabihin, ang iyong iniisip, ang trabaho mo, at ang pagpili ng kaibigan. Lahat ng makukontrol mo ay nanggaling mismo sa kilos mo. Ang panlabas na pangyayari ay hindi mo na hawak. The older I get, the more and more I realize that there are always going to be parts of life that are totally out of our control. Keeping ourselves up at night thinking about that doesn't change it. It just makes us anxious and sleep deprived. So embrace the fact that a lot of life is out of your control and allow yourself to enjoy the journey more. Number 9, hindi mo nilayuan ang masamang kaibigan. Magsisisi ka talaga dahil mapapraning ka sa kakasama ng maling tao. Pumili ka ng mga kaibigang nagmamahal sa Diyos. Ang lumalakad na kasama ng marurunong ay magiging marunong. Pero ang sumasama sa mga mangmang ay mapapahamak. Ang mga kaibigan natin ay pwedeng makabuti o makasama sa atin. Ang tanging paraan upang magkaroon ka ng mabuting kaibigan ay maging isa kang mabuting kaibigan. Hindi pwedeng humihiling ka na sana'y hindi plastic ang kaibigan mo, pero isa ka ring plastic na tao. Ang isang malaking tulong sa ating abilidad na magkaroon ng mga mabuting kaibigan ay ang sariling personalidad natin. Nagiging kaakit-akit ang isang tao dahil sa tapat na pag-ibig niya. Ang tunay na pagkakaibigan ay nakakamit ng mga taong nagpapakita ng kabaitan. Halimbawa, pagka ipinabatid natin sa iba na tayo nagpapahalaga sa kanila, malamang na sila ay magiging interesado sa atin. Number 10, palagi kang nag-aalala. Nang sabihin ni Jesus ang mga salitang nasa Mateo 6:34, tiniyak niya sa mga tagapakinig na hindi nila kailangang mag-alala ng sobra tungkol sa mga darating na problema. At mas mabuti kung paisa-isang araw lang ang isipin natin. Hindi ibig sabihin ni Jesus na hindi na natin dapat isipin ang mangyayari bukas o hindi na tayo dapat magplano para sa hinaharap. Tinutulungan lang niya tayong huwag masyadong mag-alala o mamroblema tungkol sa posibleng mangyari sa hinaharap. Hindi na kasi tayo magiging masaya kapag inuunahan natin ang pangyayari at hindi tayo makakapag-focus sa dapat nating gawin ngayon. Hindi rin naman natin malulutas ang mga darating na problema kung puproblemahin natin yun ngayon. At kadalasan, hindi naman nangyayari ang pinoproblema natin. O hindi naman kasing sama ng iniisip natin ang talagang nangyayari. Ang sobrang pag-aalala ay hindi makakapagpaganda o makakapagpahaba ng buhay natin. Sinabi rin niya na kung uunahin natin ang Diyos sa buhay natin, hindi na natin kailangan na masyadong mag-alala tungkol sa mangyayari sa mga susunod na araw. Hindi pinapabayaan ng Diyos ang mga halaman at hayop. Kaya siguradong hindi rin niya papabayaan ang mga naglilingkod sa Kanya. Pero tama na ang pagsisisi. Lahat ng mga nagawa nating mali ay hindi na natin mababago. Nagdaan ang lahat. And in fact, there's some good in every one of these bad decisions too, if we choose to see it. Tayo mga taong di perpekto. We do good things. We make mistakes. We give back. We are selfish. We are honest. And sometimes, we lie. Kahit pinagsikapan natin ang lahat, magkakamali pa rin tayo. Once we embrace this and get comfortable with our humanness, making a bad decision tends to conflict a lot less with a new vision of ourselves.